Gede pa. Sabi po nila, ang kabataan, hindi pa rin nagre-record ako pa rin. May sumagot. Si Bonsoy. Sabi ka po nila, ang kabataan, ang susi ng bayan. Ang katanungan po, paano sila maging susi? Kasi sila po yung papunta sa henerasyon. Sa henerasyon po nila, tatanda, di po ba? So, paano sila maging susi? Teka, may chat. Meron kasi batch 2002. Get together. Get together ba tawag? Di man reunion kasi hindi naman lahat din. Paano yung sinasabing kabataan ng susi ng bayan? Kabataan daw. Saliksigan po natin. Sa mga kabataan, sino ang mga nagtuturo? Sino ang mga nag-feed sa kanilang pagkaintindi? So, kabataan, bata, and then papunta sila sa teenager. So, magsisimulang pwedeng mag-isip. Pwedeng maraming ma-feed sa kanila sa pagkabata nila, tapos teenager. May chat na naman. So, ano yung pwedeng i-feed? Anong pinifeed ng henerasyon na to sa mga kabataan? Sa panahon ngayon, siyempre, depende yan sa nasasaksiyan kung anong henerasyon. Tignan po natin kung anong finifeed ng henerasyon na to sa mga kabataan ngayon. Ikumpara po natin dati. Dati nung bata kami, wala pang computer, wala pang cellphone. Nagkaroon ng cellphone nung grade 6 po ata ako. Or first year, ganun. Yung mga laro nun versus laro ngayon. Baga, yung nasasaksihan po ng mga bata sa panahon ngayon. Para maintindihan lang po natin kung talagang sila ba ang pag-asa ng bayan. Sa panahon ngayon, ang mga laro papunta sa robot. May hardware at program. Computer, cellphone. Ano yung mga kanilang laro? Let's say for example, yung tinatawag na crossfire. Dapat saktan mo yung kapwa mo para ikay manalo. Mukhang tao talaga pre. Yung dapat mo daw saktan. Tama po ba yun? So, i-identify natin kung anong tama, kung anong mali. Pagdating doon sa nasasaksiyan ng bata sa henerasyon na to versus henerasyon noon. And then, paano natin masasabing ang mga kabataan ang susi ng bayan? Sa mga katanungan kasi, may automatic na minsan ang katanungan may tuturing na kasagutan. Sa mga laro ngayon versus mga laro noon. Tapos dati,
manood pre. Pinapanood pa noon Patago, Sailor Moon pre. Tapos favorite kong ano pre, yung commercial pre, yung Sunsilk, gano'n. Yung mga shampoo. Tapos merong catalog lagi si mama kong Avon pre. Ngayon pre, tapos nagkaroon kami VHS. Ayun. Kaya yung paraan ng ano pre. Jack Kempay, hali hoy, gising. Ngayon paano? Kahit anong edad, pwedeng makapanood. Gamit ang computer, cellphone. Kulang na lang, ano man gusto nilang panoorin. Di po ba? Sa panahon noon, paano? Panahon ngayon, paano? Nagiging okay nga po ba? Ang pagkaintinding na-feed sa atin habang tumatagal. Paano yung henerasyon? Ngayon, halos nakokontrol na tayo ng mga robot. Robot may hardware at program. Tapos kung gustong manood ngayon, nung kami 30 minutes, pagkatapos namin sa school, 30 minutes yung pinapanood namin. Tapos, ayun, lalabas na, makipaglaro. Ngayon, nakikipaglaro, kaharap, robot, cellphone, computer. Yung mga dating gusto natin nung nagsisimula pa yung mga cellphone, mga 5110, 3210, gusto lang ng mga tao yun noon. Kaya yung henerasyon na to, kailangan na. Yung mga dati ginugusto natin habang tumatagal, kinakailangan na, dumadami, lumalaki yung expenses. Nagturo lumalaki expenses, ibig sabihin, lalo kang naghihirap. Tinaas nila yung halaga ng Yossi. Pagkano lang dati, Marlboro, 150. Magkano ngayon? Naiwasan nga po ba yung pagdami ng nagyoyosi? Eh kung hindi lang sa vape, please umalis sa paniniwala. Hanggat maaari. Porket meron ka napanood na nasaktan sa vape, lahat ba? Ilan na ba namatay sa vape? Ilan na nagka-problema sa vape versus sigarilyo? Please, wag magpa-uto-uto basta-basta. Kasi malaki yung tax papunta sa gobyerno, no? Kaya sinisiraan yung vape. Tinigil nga po ba yung Yossi nung tinaas yung halaga ng sigarilyo? Kung kukwentahin mo yung tinaas ng price niya sa mga patuloy na nag-Yossi, mas lalo silang mahihirapan sa kanilang buhay. Imbes na pambili na lang ng pagkain, yung i-minus mo yung dating let's say for example, dating nagagastos niya 30 pesos. Isang kaha, ganun. Magkano yung isang kaha ngayon? So, i-minus mo yung price ngayon sa price noon.
bago tinaas yung yosi. Tapos kukunin mo yon, dalhin mo sa pagkain. Ibig ko po sabihin, mas lalo naghirap. Sa mga di nagyoyosi dyan, ako di na rin ako nagyoyosi. Bakit? Dapat wag na magyosi. Ang dali nyo lang sabihin yan. Nasa isip naman ang dali nyo lang po sabihin yan. Si pare ko ng balat nun, usapan namin, magbayad yung magyosi. Try natin wag magyosi. Nung hapon na, pagkatapos namin magmerienda doon sa kubo, tinginan kami. Alam na namin. Sabay kami tumayo at tumakbo. Bumili na yosi. Ayaw na namin Kaya lang ang hirap. No, hindi lahat ng tao. No. Hindi porket din ako nagyoyosi. Hindi na ako manginginom. Wala na rin drugs. Insultuin ko sila? Magkukunwari akong di ko naintindihan sila? In the first place, paano yung sinasabi niyong magkunwari? Gusto kong maintindihan. Kasi karamihan napapansin ko, nakukunwari. Nakukunwaring artista. Bida sa pelikula. Kung ano yung tinanim, siya rin ang aanihin. Sabi ni Carlo Dalisay, dapat daw mas magaling manakit ang bida. Yan ang sasasaksiyan ng mga kabataan ngayon. Maging ikaw. Kaya ba ganyan ka? Yung kagustuhan mag-artista, ginagawa sa totoong buhay? Kung hindi ka nag-aarti-artistahan, please, ang ilagay mong kataga, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kawawa siya, nagkamali siya. Maawa ka. Ayan siya walang maawa ka. Nagkamali siya. Hindi ako believe sa word na kasalanan. Para sa akin, ang ibig sabihin nun, pagkakamali. Oo, nagkamali ang pagkaintindi ng henerasyon sa word na kasalanan. Nakasulot daw, nakasulot. Ano nakasulat sinasabi niyo? Sa kanya lahat ng sabi ng Diyos, akong may likha ng lahat ng bagay. Ano pang ibig sabihin nun? Literally, siya naglikha nito? Siya naglikha ng vape? Ano bang mga bagay? Baril, bomba, missile. Ano pa ang mga bagay? Paano ka nilikha? Huwag mo nang isalin pangalan ng Diyos. Paano ka nilikha? Inuulit ko, huwag isalin ang pangalan ng Diyos. Paano nabibigay sa iyo ang pagpapalang sinasabi mo? Inuulit ko, huwag mo nang isalin ang pangalan ng Diyos. Di po ba? Kadalasan,
Ang dahil sa sinasabi niyong pagmamahal niyo sa Diyos, pasasalamat niyo sa Diyos, nakakalimutan ng pagmamahal at pasasalamat sa kapwa. Inuulit ko, lahat tayo may pagkakamaling nagawa. Pero hindi tayo ang pagkakamali. Kapag pinag-uusapan ng pagkakamali, matuto. Mahalin ang kapwa. Kapag mayroong pagkakamali ang kapwa, matuto ka. Huwag mong piliin ng kamuhian mo ang kapwa ang nagkamali. Ang hindi pagtanggap sa kapwa sa kanyang pagkakamali ay hindi pagtanggap sa sarili. Paano ba ang pagtanggap sa kapwa, sa pagkakamali ng kapwa? Matuto. Kung sa pagkaintindi mo mali yan, edi sikapin mo huwag mong gawin. Hindi naman ibig sabihin ng pagtanggap, gawin mo rin. Pagtanggap ang ibig sabihin, pagtanggap pa rin sa kapwa, sa kanyang pagkakamali, mahal mo pa rin ang kapwa mo. Hindi yung kakasuklaman mo kapwa mo dahil sa pagkakamali. Ang pagkasuklam sa kapwa ng dahil sa pagkakamali ay pagmamahal sa pagkakamali, hindi sa kapwa. Kung ang kapwa mo ang mahal mo, anuman pagkakamali niya, mahal mo pa rin siya. Iba pong usapin yung pagkakamali doon sa kapwa. Huwag silang pagsamahin. Dahil hindi ang kapwa ang pagkakamali. Meron lang tayong pagkakamali. Magsalamin muna bago magsalamin. Para hindi ka magkaroon ng excuse na lagi mo sinasabing malabo. Oo. Tuwing hindi ka naaawa sa kapwa nagkakamali, tuwing ang pagkasuklam mo ay sa kapwa at hindi sa pagkakamali, hindi sa karunungan, nalalabuan ka sa salamin mo. Please, huwag mong gustuhin dahil imposible. Na ang pagkaintindi mo lang, ang pagkaintindi ng lahat ng tao dapat. Imposible. Kahit sabihin mong pwede, imposible. Una sa lahat, hindi dapat pare-pares kayong relihiyon. Una sa lahat, di sana pag tumatae ka, tataelak kami. Kung ikaw pinakamataas sa mundo, anong gagawin mo sa mga kapwa? Gagawin mo bang puppet? Dapat ikaw laging masunod. Kapag nagkamali sila, paparusahan mo. Ha? Di ba nag-artistahan? Di ba sabi ni Ricardo Dalisay? Kung anong daw yung tinanim, siya rin nangaalihin. Artista. Sa pelikula. Please, intindihin maigi. Nasa totoong buhay po tayo. Wala po tayo sa pelikula. Bakit sinasabi mo wala ka isip tapos di mo na kaya mag-pray? Imposible daw yan. Tapos ako sasabihin ko, anong magagawa ko? Ganon yan eh. Bakit naging posible yung sinasabi niyong imposible? Kung ano nasasaksihan mo, nakakapag-calculate ka ba? O meron na kaagad conclusion? Ganito yan, ganito yan. Ganito yan, ganito yan. Conclusion po ba nasa isip mo? O option?
Ganito yan. Babasa ka ng script mo. Ay, imposibleng ganyan. Imposibleng pwede mangyari yan. Gumagawa ka ng script mo. Sino gumagawa ng script sa atin? Sumusunod sa script. Ikaw ba o ako? Ako kasi sinasabi ko yun. Ikaw, sinasabi mo rin. Pagdating sa sinasabing imposible. Imposible hindi ko kayang mag-pray. Imposibleng wala ako isip. Imposibleng nakikiramdam lang ako. Okay. Pero ganun po yun. Kung gusto mo kong makilala. So, pagdating naman sa inyong imposible. Imposible na ang pagkaintindi mo lang dapat ang masunod sa buong mundo. Kaya pag may nakaaway ka mali siya. Ginagawa mo siyang perpektong mali at ikaw perpektong tama. Imposible. Meron din kayong usapin na ganyan-ganyan. Meron din akong usapin na ganyan-ganyan. Pero ano kaya doon yung katotohanan? Katotohanan. Tignan nyo yung narasyon habang tumatagal. Nabuo po ba ang Biblia para mag-aaway-away ang mga tao? Hirap mo sagutin ng walang dahilan. Kasi nasasaksihan. Paano kaya mga susunod na henerasyon? Nasaan yung sinasabing kabataan ang susi ng bayan? Gayong maging matatanda, hindi naiintindihan yung dapat sana'y pinapaliwanag sa bata, sabi ni parental guidance. Dapat daw magaling manakit ang bida. Sa laro, naglalaro sila, pinapaliwanag niyo po ba? Na mali ang pananakit ng kapwa. Laro lang yan. Iba ang totoong buhay. Nasasaktan ng kapwa natin, nanonood ng funniest videos, tuwang-tuwa tayo. Pero pag mga animals nasasaktan, meron pang pabatas-batas. Naintindihan nga po ba ng henerasyon na to ang tama at mali? Anong finifeed sa mga bata? Sinong nagfe-feed? Matatanda di po ba? So anong ma-feed sa mga bata ng mga matatanda? Gayong maging sila hindi naiintindihan paano nila ipaliwanag ang nasasaksihan. Dapat daw magaling manakit ang bida. Saan kaya ang kahantungan na sinasabing ang kabataan ang susi ng bayan? Sige po, love you po. Sana po, love mo rin po kami.